Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my ransomed soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its sins before me, help me walk from day to day with its shadows o'er me. And in the cross, be my glory ever, till my ransomed soul shall find rest beyond the river. Near the cross I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand just beyond the river. And in the cross, be my glory ever, till my ransomed soul shall find rest beyond the river. Rest beyond the river. Magandang umaga po mga magulang ko't kapatid. Ang paksa pong ating pag-uusapan sa umagang ito ay ang pagluluwalhati ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Ang aralin po ay matatagpuan sa aklat ni Isaias, Kabanata 42, mga talatang 1 hanggang 9. Ganito po ang sinasabi: ang lingkod ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipagtalo o makikipagsigawan at magtataas ng boses sa mga lansangan. Ang marupok na tamboy hindi niya babaliin. Ilaw na aandap-andap, hindi niya papatayin. Katarungan para sa lahat, ang kanyang paiiralin. Hindi siya mawawalan ng pag-asa o masisiraan ng loob, hanggat katarungan ay maghari sa daigdig. Ang malalayong lupain ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos na si Yahweh, ang lumikha ng kalangitan, nilikha rin niya ang lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. Kaya't sinabi ng Diyos na si Yahweh sa kanyang lingkod, akong si Yahweh, ang tumawag sa iyo sa katwiran. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng kasunduan sa lahat ng tao, at sa pamamagitan mo'y dadalhin ko ang liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magbubukas
sa mga mata ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ako si Yahweh, yan ang aking pangalan. Walang makaangkin ng aking karangalan. Ang pagpuri sa akin, hindi sa Diyos-Diyosan. Ang mga dating pahayag ko ay natupad na. Mga bagong bagay ang sasabihin ko ngayon bago pa mangyari ang mga ito. Tayo po ay manalangin. Aming Amang nasa langit, tanggapin mo po ang pagpupuri ng aming mga labi, puso at diwa sa iyong banal na pangalan sa umagang gawain ito. Naway, matagpuan mo nga kami na bukas ang aming mga puso at diwa para sa gawain ito. Ang mga salitang aking sasambitin, Panginoon, ay naway maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Ang lahat ng ito'y dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Ang mga talata pong aking binasa ay tinuturing na first servant song sa aklat po ni Isaias at nagtutungkol sa pagmimisyon. Ang awit ng lingkod ng Diyos ay isa pong magandang pagpapahayag ng panawagang Kristiyano sa pamayanan at pagkakaibigan na minamarkahan ng walang pag-iimbot na paglilingkod at pagdadala ng kagalakan. Tulad po ng mga organisasyong nagmimisyon sa ating bansa, sila ay binuo rin po sa tatlong pangunahing layunin. Una po, sila ay tumutulong sa mga inaapi, itinuturo ang Kristyanismo, at ikatlo po, gawin tayong maunlad at sibilisado. Tayo po ay ginawang misyon ng ating Panginoon. Si Jesus ay ang una at orihinal na misyonero. Ulitin ko po, si Jesus ay ang una at orihinal na misyonero. Sa kabanatang 1-4 na aking pong binasa, nakita po natin ang isang mapagmahal na Diyos o Mesyas. At sa 5-9 na talata ay inilahad po ang isang nakapagliligtas na misyon. Sa unang 4 po ng talata ay nangungusap tungkol sa kanyang lingkod. God is speaking about His servant. At sa susunod pong 4 na talata ay ang Panginoon po ay mangungusap sa kanyang lingkod. Sa kanya pong isang mapagmahal na lingkod, to His servant. Kakausapin niya ang Mesyas kung ano ang misyon niya para sa mundo. Alam po natin na si Jesus ang tinutukoy niya dito. Nais ng Diyos na kilalanin natin ang pinili niya, si Jesus bilang ating tagapagligtas at ating buhay na Diyos. May nabasa po ako na sinulat ni Tracy Malone, isang manunulat ng babasahing espiritual at naging obispo po ng Ohio East Episcopal Area ng United Methodist Church. Ay binigyan din niya po ang temang pagpili ng daan tungo sa tunay na buhay. Sinimula ni Tracy ang pagpapahayag ng kanyang mensahe sa ganito pong pananalita. Nung ako'y bata pa, isang bagay na aking natutunan ay ang ibigay ko ang aking buong pagtitiwala sa ating Diyos bilang aking Ama sa Langit. Na huwag ko siyang pagdudahan, lalo na po ang kanyang presensya sa aking buhay
at lagi ko siyang titingnan na pinanggagalingan ng aking kalakasan at ng aking mga pangangailangan. Na ako'y lumaki na at nagkaroon na ng hustong isip, napagtanto kong kahit na gaano kalaki at kalalim ng aking pananampalataya kay Jesus, hindi natin siya maiwasang magtanong, hanggang kailan, Panginoon, ako magtitiis? O di kaya, Panginoon, gaano pa po katagal ang paghihirap kong ito? Ang bawat isa sa atin, mga magulang ko't kapatid, minsan ay walang pasubali, nakakaranas po tayo ng iba't ibang hindi magaganda at masakit na kaganapan sa ating buhay. Ilan na sa atin ang nananalangin sa Panginoon na wala tayong banggit na salita ng pagpupuri at pasasalamat, bagkus tanong lang tayo ng tanong sa ating Panginoon, Lord, kailan po matatapos ang aking dinaranas? Habang binabasa ko ang mensaheng ito, ay naalala ko ang mga Israelita na napakarami at hindi nauubusan ng mga katanungan. Sila ay naging talunan at natapon sa iba't ibang bayan. Nagsalita si Propeta Isaias ng mensahe ng pag-asa na pagpapalain at ililigtas sila ng Diyos at ang buong mundo. Ulit-muli niyang tiniyak sa mga Israelita na sa kabila ng mga pangyayari ng kanilang kinasapitan, ang Panginoon ay laging sumasa kanila, inaalalayan at tinutulungan sila sa gitna ng kanilang mga kahirapan. Sinabi ni Isaias na ang Diyos ay magpapadala ng isang lingkod na magbibigay ng katarungan at pagpapagaling sa mga bansa. Ang lingkod na ito ay hindi magagapi ng kasalanan at kadiliman. Hahanguin at tutubusin ng Diyos ang kanyang mga anak at bibigyan sila ng kapangyarihang maging kasangkapan ng Diyos sa pagdadala ng kanyang pag-ibig, ilaw, katarungan, at pag-asa sa buong mundo. Mga kapatid, kapag nararamdaman nating malayo tayo sa Panginoon, aalalahanin natin na ang Panginoong Hesus ay ang ating kalakasan. Siya ang ating tagapagligtas at ang ating pag-asa. Ang Diyos ay naririto sa kalagitnaan ng ating buhay at sa ating pamumuhay. Ang ating pong mga pag-aalala at katanungan ay hindi po makapaghihiwalay sa atin sa pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan at pababayaan at lagi tayo sa kanyang maluwalhating presensya. Tanong, bilang mananampalataya ka kay Jesus na ating Diyos at tagapagligtas, handa ka na ba ngayong maging isang misyonero at ihayag sa iba, lalo na sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya, lalo na sa Kanyang pag-ibig? Magdala ng Kanyang ilaw, katarungan, at pag-asa sa mundo. Handa ka na ba, kapatid? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa Diyos lahat ang papuri. Tayo po'y muling manalangin. Makapangyarihang Diyos, sumasampalataya po kami sa iyo. Naway ang aming napag-aralan ay tumimo sa aming mga isipan at maibahagi sa iba. Tulungan mo po kami na manatiling laging matapat sa iyo at sa iyong mga kamay ay ilalagak namin ang aming tiwala, ang aming pag-asa. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu,
ipadama mo sa amin na naririnig mo kami, Panginoon, sa mga sandaling ito habang kami nananalangin sa iyo. Ang lahat ng ito'y dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen.